Johnny has it. Johnny will go. Johnny shot. Ang 1992 PBA season ay naging ika-18 at final run para sa Presto Ice Cream Kings, pagmamayari ng CFC Corporation. Ang prangkisa ay isa sa mga ginagalang na pioneer teams ng liga. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga sikat na manlalaro at mga inaasahang rookies, ang 1992 season ay naging magulo kung saan kinakitaan ito ng mga pagbabago sa coach, problema sa pagkuha ng import, at paghihirap na makahanap ng tuloy-tuloy na panalo na humantong sa tuluyang pagbuwag sa prangkisa. Mga highlights sa roster at draft. Sa pagpasok ng 1992 season, naging maingay ang usap-usapan tungkol sa koponan. Higit sa lahat dahil sa 1992 PBA draft. Hawak ng Presto ang first overall pick at ginamit nila ito para kunin ang high-flying na si Vergel Meneses mula sa Jose Rizal University. Kinuha rin nila si Joseph Valdez ng Adamson at Albert David ng Letran sa mga sumunod na rounds. Sumali si Meneses sa isang malakas na lineup na pinangungunahan ng triggerman na si Alan K. Dick. Kasama ang mga veteranong tulad ni Abby King, Arnett Wadles, Jerry Esplana, Zalderia Lubit at Bong Hawkins. Ang koponan ay una ng pinamumunuan ni head coach Jimmy Mariano. First conference, maagang pag-asa. Sinimula ng Ice Cream Kings ang ika-18 season ng liga nang may pasabog noong February 9, kung saan tinalo nila ang Swift Mighty Meaty Hotdog sa score na 120-118. Nagpamala si K. Dick ng husay sa pag-shoot sa pamamagitan ng 7 triples upang makapagtala ng 43 points, habang ang inaabangang rookie na si Meneses ay nag-ambag ng 21 points. Sa pangunguna ng import na si Derwin Tank Collins, nagkaroon ng magandang simula ang Presto at umakyat sa tuktok ng standings na may 6-1 na kartada noong una nilang bahagi ng Marso. Ang magandang ipinakita ni Collins ay nagdulot ng dilema para sa management na nagdala kay Kenny Redfield bilang posibleng pamalit sa kanya. Dahil sa buong tiwala ng kanyang mga teammates, napanatili ni Collins ang kanyang pwesto at naglaro na lamang si Redfield para sa Pepsi. Sa kabila ng magandang simula, kinapos ang koponan sa dulo. Natapos nila ang first conference na may 8-11 na kartada. Umabot sa semifinals ngunit nauwi lamang sa ika-5 pwesto. Ang pagbagsak sa All-Filipino at pagbabago ng coach. Naging masalimuot ang All-Filipino Conference para sa Presto. Labis na nangulelat ang kupunan sa kabila ng star-studded nitong local lineup at nagtapos sa ika-7 pwesto, bit-bit ang malabnaw na 2-8 na kartada, kaya hindi sila nakapasok sa playoffs. Ang hindi magandang pinakita ng kupunan na pinalalapan ng bali-balitang alitan sa pagitan ni head coach Jimmy Mariano at ng top executive ng Presto na si Ignacio Gotao matapos ang isang mapait na pagkatalo sa Pure Foods noong huling bahagi ng Hunyo ay humantong sa pagbibitiw ni Mariano bago pa man matapos ang conference. Para sa third conference, kinuha ng management ang dating Grand Slam winning coach na si Tommy Manotoc upang isalba ang season. Pinalakas din ng Presto ang kanilang local lineup nang makuha nila si Harmon Codinera mula sa Pure Foods noong Hunyo. Third conference, ang pagpapalit-palit ng import. Ang huling conference ng season ay nabahiran ng walang tigil na pagpapalit ng import at patuloy na paghihirap sa loob ng court. Unang kinuha ng Presto si Jerome Harmon, isang sikat na slam dunk champion mula sa Global Basketball Association. Matapos ang isang issue sa pagsukat ng kanyang tangkad, opisyal siyang sinukat na 6'1", pasok sa 6'2" na limitasyon ng liga. Saglit lamang nakapaglaro si Harmon noong huling bahagi ng Setyembre. Sumunod na kinuha si Joey Wright na nagkaroon ng nakamamanghang debut noong October 4 kung saan gumawa siya ng 52 points para ibigay sa Presto ang kanilang unang panalo sa conference sa isang 139-135 overtime thriller laban sa San Miguel. Ngunit nagtamo ng injury si Wright makalipas ang mahigit 1 linggo, kaya napilitan ng koponan na palitan siya ni Eldridge Recasner. Sa huli, nakaapekto ang patuloy na kawalan ng estabilidad at nagtapos ang Kings sa pinakailalim na ika-8 pwesto, bit-bit ang 110 na kartada. Ang huling laro at pagbuwag. Pagsapit ng huling bahagi ng 1992, kumalat ang mga bali-balita na naghahanda na ang CFC Corporation na buwagin ng prangkisa. Noong November 5, 1992, nilaro ng Presto Ice Cream Kings ang kanilang huling laro sa PBA laban sa 7-Up. Naglaro ng walang import at lumaban ng buong tapang ang kupunan.
kung saan pumunto si Alan kay Dick ng 37 points sa 113-129 na pagkatalo. Sa pagtunog ng huling buzzer niyon, sumra ang telon para sa prangkisa ng Presto na tumapos ng 18 taong pamana ng isa sa mga founding pillars ng PBA at nag-iwan ng mga alaala ng mga kampyonato, mga sikat na manlalaro at isang mapait ngunit makasaysayang huling season. Salamat sa panonood. Ito ang unang episode natin ng Franchise Files. Tampok ang 1992 Presto Ice Cream.